Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi tuluyang nasundan ng tingin ni Axel ang dalawang bata dahil nabawi ang kanyang paningin sa isang pares. Masayang nag-uusap ang dalawa habang naglalakad at nakaakbay ang lalaki sa babae. Sino nga ba ang nakita niya? Ang gago lang naman niyang kaibigan si Mike. Nung huli nilang pagkikita, which is 4 days ago, tahasan pang sinabi nito na ayaw na nito sa babaeng kasama nito ngayon dahil hindi na ito magmamahal ng iba. 2 years ago namatay kasi ang asawa ng kanyang kaibigan at sinisisi na lalaki ang sarili nito at mula noon, hindi na naging totoong masaya ang kanyang kaibigan. Ipinangako nito na hindi na ito magmamahal ng iba kaya iniiwasan nito ang babaeng kasama nito ngayon. Pero ano itong nakikita niya? Gago talaga itong kaibigan niyang si Mike. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. Hindi mo na niya iisturbuhin ang gago niyang kaibigan. Hahayaan mo na niya itong sumaya dahil pagkatapos ng maraming taon, ngayon pa lang niya nakita muli na nakangiti ito ng totoo. Nandiyan na ang sundo natin. Uwi ka naman ni Danaya sa dalawa niyang anak at inaayos niya ang mga bagahe nila. Mommy, I think I'm going to pee. Uwi ka naman ni Jared. Me too, Mami. Uwi ka naman ni Jiho. Nakatulad rin ang ekspresyon sa mukha ni Jared. Okay, mabuti na lang at hindi kalayo ng restroom sa bungad nila. Tinulak niya ang cart at tumakbang na sila papalapit sa restroom. Sigurado ba kayo na ayaw niyong magpasama sa akin? Tanong niya sa mga anak kahit alam naman niya ang sagot sa tanong niya. Malaki na kami, Mami. Kayang-kaya na namin ito. Hindi talaga magpapasama sa kanya sa loob ng restroom ang kanyang mga anak. Mga responsable na kasi ang mga ito sa ganoong bagay. Sinundan na lang niya ng tingin ang dalawang anak niya na nagpatuloy na sa pagpasok sa makitid na daan patungo sa male restroom. Nang sigurado na siya na nakapasok na ang mga ito, agad niyang hinarap ang kanyang cellphone. Tinext niya ang driver na naghihintay sa kanila na medyo matatagalan sila. Dinaanan siya ng mga tao pero mayat maya lang, biglang gumapang ang kakaibang damdamin sa kanya. Nang may pamilyar na amoy na nanuot sa kanyang ilong. Gusto niya mag-angat ng mukha para masiguro kung nasa paligid nga ba niya ang nagmamay-ari ng amoy na yon. Pero mas pinili niya kalaunan na wag nang pansinin ito. Hindi din naman mahalaga at pinili niya na ipagpatuloy na lang ang ginagawa niya. Kapapasok pa lang ni Axel sa loob ng comfort room nang sumalubong sa paningin niya ang dalawang bata na bumangga sa kanya kanina. Umiihi siguro ang mga ito kasi nakaharap ito sa toilet na para sa mga bata. Mas pinili niya ang toilet na katabi sa mga ito. Napatingin siya sa mga ito. Napailing siya. Mukhang biniyayaan ang mga batang ito. Marami sigurong babae ang mga babae ang mababaliw sa mga ito. Napaangat ang mukha ng isa sa mga ito. Kaya huling-huli siya nito na nakatingin sa ano ng mga ito. Ngumisi naman siya. Hey Jiho, kinalabit naman nito ang kambal. Pagkatapos nitong ayusin ang suot na jeans, inayos na rin ang tinawag nitong Jiho ang jeans na suot. Iba din ang trip ng mga batang ito. Nakakap at nakashades pa talaga. Wala sigurong tiwala ang ina ng mga ito sa bubong nitong airport. Bakit? Ani naman ang isa. Tingnan mo ang lalaking to. Di ba siya yung bumangga sa atin kanina? At siya pa talaga ang bumangga sa mga ito. Ang mga ito kaya ang nagtatakbuhan. Napatingin naman sa kanya ang isa. Hey, are you stalking with us? Tanong naman ng isa. Stalking? Restroom ito. Natatawa niyang sagot. Natutuwa talaga siya sa mga batang ito. Jiho, he's looking in our... Napatingin ito sa ibabang bahagi ng katawan nito. I think he's a gay. At mahilig siya sa mga bata.
Ani ng isa na sandaling nagpanganga sa kanya. Pilit niyang ipinasok sa kanyang isip ang sinabi nito. What? Laking mata niyang sambit. Tinawag pa talaga siyang bakla ng mga ito. I'm not a gay. Yung daddy niyo siguro ang bakla, no? Patol naman niya sa mga ito. Our daddy Alfred is not a gay, old man. Ani naman ng isa. Kanina tinawag siyang bakla. Ngayon tinawag siyang matanda. Kaya siguro ang sama ng ugali ng mga batang ito kasi Alfred ang pangalan ng ama. Basta mga lalaking nangangalan talaga ng Alfred ay hindi maganda ang ehemplo. Lumapit ang dalawang bata sa may sink para hugasan ng mga ito ang kamay. Tumingin ang mga ito sa kanya at saka nagkatinginan ang mga ito. Tila nag-usap ang mga mata ng mga ito. Saka hindi niya napaghandaan ang susunod na gagawin ng mga ito. Napamura na lang siya. Pabigla siyang sinabuyan ng tubig ng dalawang bata bago pa nagtatakbo ang mga ito para iwanan siya. Tawang-tawa pa ang mga ito na tila tuwang-tuwa sa ginawa sa kanya. Mami, tayo na. May bakla doon sa loob ng comfort room. Tiningnan yung ano namin. Sumbong agad ng anak niyang si Jared sa kanya. Napakunot naman ang noo niya. Let's go, ma'am. Ani naman ni Jiho at ang dalawa na nagtulak ng cart na dala niya. Tila nagmamadali talaga ang dalawa. Hindi na lang siya nag-usisa dahil nagmamadali din naman siya. Nahihiya na siya sa driver na naghihintay sa kanila. Banas naman si Axel. Basang-basa siya. Mabuti na lang at may natira pa siyang malinis na damit at nakapagpalit siya. Pag muling magpakita sa kanya ang mga batang yon, talagang pipingutin niya ang tenga ng mga ito. Malokong mga bata. Mana siguro yun sa ama na nagngangalang Alfred. Nasa labas na siya ng airport at hinihintay ang driver niya na siyang susundo sa kanya ngayon. Busangot ang kanyang mukha at sabog ang kanyang kilay. Hindi talaga maialis sa isip niya ang ginawa ng dalawang batang lalaki kanina. Tuwang-tuwa pa naman siya sa dalawang bata na yon dahil parang naaalala niya sa mga ito nung bata pa silang dalawa ni Simon. Silang dalawa ni Simon ang maloko na tulad din ng mga bata na yon. Sa katunayan hanggang sa lumaki silang dalawa ni Simon, sakit sila ng ulo ng mami nila. Habang si Gaffy naman ay mabait at gentleman. Maya't maya lang na paglinga-linga ang kanyang paningin sa buong paligid. Narinig kasi niya ang boses ng dalawang batang lalaki na walang habas na nagtrip sa kanya kanina. Pero iba ang nakita niya. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata para masiguro na hindi naman siya dinadaya ng kanyang paningin. At nang buksan niya muli ang mga ito, tila naging blurred naman sa lahat na nasa paligid at ang tanging naging malinaw lang sa kanyang paningin ay isang babae na kay tagal na panahon niyang hinahanap. Hindi siya makakilos at tila tumigil sa pag-ikot ang oras. Gusto niyang sambitin ang pangalan nito, pero tila bumara sa kanyang lalamunan ang magkahalong emosyon. Naramdaman pa niya ang mainit na likido na tila pumapalibot sa kanyang mga mata. Kay tagal niyang pinanabikan ang araw na ito. Napakatagal. At, Boss! Saka pa lang siya napabalik sa realidad. Nang narinig ang malakas na sambit na iyon, napalingon siya at ang driver niya ang kanyang nakita. Hindi niya napansin ang pagdating nito. Muli siyang napatingin sa kanyang tinitingnan kanina, pero wala na doon ang kanyang nakita. Muli niyang ipinalinga ang kanyang mga mata, pero saan man bahagi ay hindi na niya ito makita. Totoo kaya ang nakita niya kanina? O bahagi na naman iyon ng kanyang imahinasyon? Oh, bakit ganyan hilat siya ng mukha mo, bro? Tanong sa akin na matalik kong kaibigan na si Mike. Nasa loob kami ng kanyang opisina. Basta kung ano yata yung dalawang bata na yun na nakasalamuha ko sa airport. Kahit 1 linggo na ang nakakalipas, hanggang ngayon ay pabalik-balik pa rin sa isip ko ang ginawa nila sa akin. Hindi ko mapigilang sambit. Talagang binabagabag ng dalawang batang yun ang aking isipan. Bakit ba hindi sila maalis-alis sa aking isipan? Tila ako naingkanto sa dalawang batang yun. Ano bang ginawa sa'yo ng dalawang bata na sinasabi mo? Hindi niya mapigilang ikwento naman kay Mike ang ginawa sa kanya ng dalawang bata na hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Tawang-tawa naman si Mike pagkatapos niyang sabihin dito ang nangyari. Hindi mo malang matanggap na may naglakas ng loob na tripan ka. At mga bata pa? Tawang-tawang wika naman ni Mike.
Gusto ko nang batuhin ang hawak kong ballpen ang mukha ng kaibigan ko. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Bad trip na nga ako, dinagdagan pa ng gagong to. Napaka-creepy mo naman bro. Dahil ang pangalan ng ama nila ay Alfred. Basta nagangalang Alfred, hindi talaga mabuti sa mga kabataan. Tumawa naman si Mike. This time ubod na ng lakas. Grabe ka bro. Hindi porket Alfred ang pangalan ng new lover ng ex-wife mo, lahat ng Alfred ay masama na para sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam na tinatanggal mo lahat ng empleyado nyo na nagngangalang Alfred? Tapos hindi ka tumatanggap ng empleyado na may pangalang Alfred. Grabe ka talaga bro. Masyado kang bitter kay Alfred. Halos papatayin na ng mga titig ko ang walang kwentang kaibigan ko na si Mike. Mabuti na lang at hindi Alfred ang kanyang pangalan, kundi matagal na siyang pinaglalamayan. Wala silang relasyon ng asawa ko. Giit ko dahil hindi ko matanggap ang sinabi ni Mike. It's been 6 years bro. Sino makakapagsabi na wala silang relasyon ng ex-wife mo? Diba? Kahit anong gawin mo kay Alfred na yon, hindi talaga niya inilalabas ang ex-wife mo. Halos nagkakaubusan na nga kayong dalawa ng pera, pero patuloy pa rin ang silent war ninyong dalawa. Kung walang namamagitan sa kanilang dalawa ng ex-wife mo, walang rason na gumastos siya ng malaki para maitago lang yon. At talaga namang tuso at maimpluwensya itong si Alfred na yon. Mahabang sabi pa nito, pero isa lang ang pumasok sa isip niya, ex-wife, buwisit. Hindi ko na napigilan ang aking sarili kaya tuluyan kong naibato ang hawak kong ballpen sa kanya. Mabuti na lang at nakailag siya. Gago. Banas na banas niyang sambit dito. Moron, umalis ka nga dito sa opisina ko. Galit kong sambit. Gago ka talaga. Opisina ko to. Ikaw ang umalis. Doon ka sa opisina mo magwala. Sa galit mo diyan kay Alfred, baka kalaunan mauwi na yan sa pag-ibig. Tawang-tawa namang wika nito. Gago ka talaga. Sabog na sabog ang kilay sa sobrang pagka-bad trip niya kay Mike. Ano bang kailangan mo at nandito ka? Imposible naman na na-miss mo ako kaya ka nandito. Maya-maya sumeryoso na din siya. Saka ko lang naalala ang ipinunta ko dito. Wala ka bang gagawing mamaya? Tanong ko at sumeryoso na rin. Bakit? Don't tell me yayayain mo ako ng date. Mukhang dalawa na kami sa puso ngayon ni Alfred sa'yo ah. Buwisit ka talaga. Tumawa naman ng napakalakas ang moron kong kaibigan. Mukhang masayang masaya ang unggoy. Itong ipinunta ko. Sabay ko bigay sa kanya ng isang invitation card para sa isang private auction ng mga special jewelry na isang kilalang businesswoman sa jewelry industry na si Mama Lucy. May gusto si Mami na jewelry design kay Mama Lucy na gustong makuha. Ako ang pinapupunta niya dahil nandun sila ni Daddy sa Singapore. Wala akong naisip na pwedeng isama kundi ikaw lang. Paborito mo talaga ako ano? Nakangising wika naman ito. Gago ka talaga. Sa aming formal na kasuutan, halos sabay kaming dumating ni Mike sa venue. Hawak kamay ng aking kaibigan ang kanyang date na si Francesca. Ito ang babaeng nakita ko kasama niya sa airport. Mukhang may something na sa dalawa. Pagkatapos namin magkabatian ni Francesca, agad na kaming umupo. Pareho kami ni Mike na may hawak na placard kung saan nakasulat ang aming buyer number. Hindi na ako nag-abalang tumingin pa sa mga jewelry. Ini-auction din naman ngayon. Wala akong hilig sa mga jewelry at wala rin naman akong pagbibigyan. Nandito lang talaga ako dahil sa kahilingan ni Mami. Hindi naman nagtagal at nagsimula na ang auction. Hindi ko binigo si Mami. Nakuha ko ang hinihiling niya sa akin for 20 million pesos. Sadyang mahilig sa mga alahas si Mami. Laking mayaman ang mami ko. Nag-iisang anak naman siya ni Don Francisco Castillejo. May-ari ng malaking hacienda sa San Miguel. May mga malaking negosyo din ngayon na minamanage ng dalawang anak na lalaki nito. Aalis na sana ako dahil nakuha ko na ang gusto ko. Nang umagaw sa aking pansin ang isang necklace na nakasilid sa glass back na nasa harapan namin ngayon. Simple lang namang tingnan ang necklace na ito, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili na mamangha sa kagandahan nito. Tila ba may kung ano dito na bumubuhay sa possessive na ugali ko at gusto kong mapasa akin ang necklace na ito. There is an invisible connection between me and the necklace at hindi ko alam kung ano iyon.
Our next is the beautiful blue sapphire necklace that name Lost Love. Ipinaliwanag naman ng host na ang nag-design nito ay ang paboritong jewelry designer ni Mama Lucy. At nagsimula na nga ang bidding. Nagsimula sa maliit na amount, from thousands hanggang naging milyon na ang labanan. Mukhang marami talaga ang nabibighanan sa necklace dahil pataas na pataas ang bid ng mga buyer kahit pa hindi naman nila kilala ang designer. 12 million rising up. Ani naman ang auctioneer. 12.5 million. Sigaw ng isa pang buyer. 13 million. Ani naman ng isa. 16 million. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Automatic kong napatingin sa akin ang lahat. Sinong hindi mabibigla, hindi ba? Bigla ko na lang tinapatan ang mga halaga na sinasambit nila. Hindi naman ako nakikipag-agawan sa necklace kanina. Are you sure? Bulong naman sa akin ni Mike. Puno ng paniniguro ang kanyang boses. I will have that necklace. By hook and by crook. And I'm going to meet the designer. Congratulations, Mr. De La Cuesta. You have a chance to meet our designer, Miss Anderson. Ani sa kanya ng isang babae at dinala siya nito sa isang kwarto. You have 30 minutes to talk to her. Things about the necklace. Hindi na ako nagsasalita pa. Hindi ko kasi maipaliwanag ang damdamin. Lumukob sa akin ngayon. Magkahalong kaba at excitement. Hindi ko alam kung bakit ko nadama ang ganitong mga damdamin. Ngayon na para bang isa akong teenager na first time makikipag-date sa crush ko. Bumukas ang kabilang pintuan. Good evening, Miss Anderson. Bati naman ng babae na nakasama ko at pumasok. Napatingin ako sa kung sino ang tinatawag niyang Miss Anderson. At tulad na nangyari sa akin noon, doon sa airport, tila tumigil sa pag-ikot ang orasan. Halos lahat na nakikita ko ngayon ay naging blurred sapagkat siya lang ang malinaw sa aking paningin. Malapit siyang nakangiti habang humahakbang siya papalapit sa akin. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa akin, tila naman ako mabibingi sa lakas ng tunog ng puso ko. Good evening, Mr. De La Cuesta. Congratulations sa pagbili mo ng Lost Love necklace. I'm Danaya Anderson, the designer. Nakangiti niyang sambit sabay lahad ng kamay niya sa akin. Hindi yata ako makakilos na ngayon. Nakatingin siya sa akin habang nanulas ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Pero ang kanyang mga mata ay kaswal lamang ang ekspresyon na para bang ngayon lang kami nagkakilala na dalawa. Wala akong nakita na recognition doon. Bahagya akong ipiniling ang aking ulo. Siniguro ko na hindi ako namamalik mata, pero siya talaga ang nasa harapan ko sa ngayon. At alam ko, siya ito dahil sa hindi maipaliwanag na pagwawala ng puso ko. Pero bakit parang hindi niya ako kilala? Nagkaroon ba siya ng amnesia? Kaya ba hindi niya ako binalikan? Dahil nagka-amnesia siya at sinamantala ni Alfred ang pagkakataong iyon. Tinanggap ko ang pakikipagkamay niya. Sinadya kong pisilin ang kanyang palad sa pag-asang may makita akong recognition sa kanyang mga mata. Pero ganun pa rin ang titig niya sa akin. Para pa rin hindi niya ako kilala. Mukhang nagka-amnesia talaga siya. Frustrated ako sa iniisip ko. Frustrated na frustrated talaga ako.